Halika, halika Tara, kumain na tayo ng pakwan. Ate Xiaoyu, napanood mo ba ang balita? Mukhang naging ikaw na naman ang pinakamayaman sa Haicheng. Bakit ako na naman? Hindi ba nag-donate ako ng mahigit 5 billion? Oo nga, pero kumita ka naman ng 10 bilyon noong nakaraang taon. Ate Xiaoyu, masama ang balita. Ang nanay mo at ang kapitan ng barangay ay nagpupulong. Mukhang may napagkasunduan silang kasunduan sa kasal para sa iyo. Ipapakasal ka na. Ano? Makinig kayo sa akin. Ngayon, ang anak kong si Xiaoyu ay ang tanging matandang dalaga sa ating baryo. Ngayong taon, tiyak na ipapakasal ko siya. Ipakasal, ipakasal, ipakasal. Noong bata pa si Xiaoyu, nagkaroon siya ng mahigit 10 kasunduan sa kasal. Ngunit sa huli, si Luyu ng Lu Group na lang ang pumayag na makipagkasundo sa atin. Hindi natin alam kung bakit. Ano pa ba ang dahilan, kapitan? Kasalanan ng ate na ayaw niyang ipaalam na tayo ang pinakamayamang baryo sa buong mundo. Si Xiaoyu ang pinakamayaman sa Haicheng. Ang mga gustong makipag-alyansa sa atin. Kapag nakita nilang taga-baryo tayo, sino pa ang gugustuhin pumunta? Ay, Pinapili ko kayo na itago ang pagkatao ni Xiaoyu upang makahanap si Xiaoyu ng taong tunay na nagmamahal sa kanya, hindi yung pera lang ang mahal. Wala naman akong maling nagawa. Kahit na, ngayon ay mayroon na tayong isang lalaking hindi interesado sa pagkatao ni Xiaoyu na handang maging manugang natin. Ito ay magandang bagay. Pero, yewan ko kung gusto ni Xiaoyu o ayaw. Malalaman natin kapag nagkita sila. tama, tama, tama. Nanay? Magaling tinago niyo pala sa akin sa loob ng maraming taon. Paano ko nalaman na may kasunduan ako? Anong panahon na ba tayo? Nag-aayos pa kayo ng ganitong kasunduan noong bata pa ako? Sinasabi ko sa'yo, ako ay isang modernong babaeng taga-bukid. Tumututol ako sa ganitong gawi. Ang nanay mo ay para sa iyong kaligayahan, di ba? Kung totoong iniisip mo ang ikabubuti ko, wag mo akong pakialaman. Ako ang bahala sa sarili kong pag-ibig. Sigurado ka bang hindi mo siya makikita? Sabi ko hindi. Marami akong trabaho sa bukid ngayon. Wala akong oras. Sigurado ka? Ang gwapo. Ang gwapo talaga. Ito. Nanay, dahil ikaw ang nag-ayos ng kasunduan para sa akin, hindi naman ako isang babaeng hindi marunong umintindi para sa iyo. Pwede naman akong makipagkita. Anyway, hindi naman ito panahon ng pag-aani. Pero sasabihin ko na agad, hindi naman ako obligadong pakasalan siya. Basta bibigyan ko lang siya ng pagkakataong magkakilala tayo. Oy, tandaan mong mag-ayos ka ng maganda. Huwag kang mag-alala, nanay tiyak na mapapahanga ko itong guwapong lalaki. Hahaha. Tama ang lokasyon. Ito na yata ang baryo ng pamilya Gu. Kahit na ang kasunduang ito ay itinakda bago ang aksidente ng aking ama. Ako ay talagang may kasalanan sa kanya. Pero ngayon, itong kasunduan, kailangan kong ipawalang bisa. Kumusta? Ako si Gu Xiaoyu. Ako ang iyong katipan. Ako si Lu Yuang, iyong mapapangasawa. Umupo ka ng maayos. Miss Gugu, baka mas magandang maglakad na lang ako papunta Huwag doon. mo akong tawaging Miss Gu. Tawagin mo na lang akong Xiaoyu. Unang beses mo sumakay ng traktora, di ba? Okay lang. Umupo ng maayos at kumapit ng mahigpit. Aalis na tayo. Ay. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Dahan-dahan lang. Xiaoyu, dahan-dahan. Nakarating na tayo. Ito ang bahay namin. Mukhang mahina ang katawan ng binatang ito. Sumakay ng traktora, tapos sumuka ng ganyan. Sabi niya, ngayon lang niya nalaman na siya pala ay nahihilo sa traktora. Pasensya na po, tita. Nagkamali ako kanina. Unang pagkikita natin. Ako si Luyu. Ay naku, ang gwapo naman ng manugang ko. Ay Xiaoyu, tingnan mo, hindi ba siya mas gwapo kaysa sa litrato? Ay naku. Magpigil ka naman. Huwag mo siyang takutin. Ang ibig sabihin ng nanay ko, hindi ka raw photogenic. Mas maganda ka sa personal kaysa sa litrato. Oo. Iyon ang ibig kong sabihin. Oo po, tita. Totoo. Hindi nga ako photogenic. Tama nga pala. Ito ang regalo ko para sa inyo. May regalo pa pala para sa akin? Ay, Xiaoyu, tingnan mo ang mahal kong manugang. Ang bait naman niya. Pinili ko po para sa inyo. Hindi ko alam kung magugustuhan ninyo. Gusto.
Basta binili ng manugang ko, gusto ko lahat. Xiaoyu, kumusta ang paghahanda ng regalo natin? Handa na. Ay, tita, Xiaoyu, hindi na kailangan bigyan ako ng regalo. May tradisyon sa aming baryo. Ang manugang na papasok sa pamilya, kailangan munang magbigay ng isang kabayo. Kabayo? Hindi rin ako marunong sumakay. Matututo ka kapag nag-aral. Napakadali lang. Tara, sumunod ka sa akin. Ay, Xiaoyu, hindi talaga ako marunong. Ayaw ko na. Itong kabayo, para sa iyo na. Sabi mo, ito pala ang kabayong tinutukoy mo? Oo naman. Kung hindi mo gusto ang kulay na ito, marami pa kaming iba sa bahay. Pumili ka na lang. Tita, Xiaoyu, talaga bang magsasaka kayo? Oo naman. Ako at ang nanay ko, sa henerasyon-henerasyon ay magsasaka. Kanina, nung nagmamaneho tayo ng traktora, sa daang iyon, ang mga lupa sa magkabilang gilid ay sa amin. At ang lupa ng mga 11 baryo sa paligid, sa amin din. Huwag kalimutan ang ating bundok. At may mga daang libong tupa, sa katabing bundok ay may daang libong baka. Ano? Sinasabi mo ba na sa bundok na yon, mahigit 100,000 baka at tupa, ay sa inyo lahat? Sabi ng nanay ko, medyo sobra. Sa totoo lang, hindi naman ganoon karami. Mga ilang 10,000 lang. Eksaktong ilan? Kapag kasal na kayo, sa inyo na lahat. Kayo na mismo ang magbilang. Di ba malalaman nyo? Bilisan, umuwi na tayo at kumain. Tara, 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 tara. Ay, tita. Hindi na ako sasama. Hindi uuwi? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ngayon ay, para kang manliligaw? Tita, Xiaoyu, sa totoo lang, ang pagpunta ko ngayon ay hindi para mangligaw. Ay para i-cancel ang kasal. I-cancel ang kasal? Oo, kailangan talagang i-cancel ang kasal. Ah, sige. Hindi pa nga ako nagsasabi. Napakakasalan kita. At nauuna ka pang makipaghiwalay. Sa tingin ko, ang itsura mo ay magalang at edukado. At guwapo. Akala ko ikaw ay iba sa ibang lalaki. Ano? Mababa ang tingin mo sa akin, di ba? Akala mo ako at ang nanay ko ay dalawa lang. Mga babaeng magsasaka sa probinsya, di ba? Hindi. Xiaoyu, hindi ko naman ibig sabihin yun. Mabait ka naman. Pero ang kasal na ito, kailangan ko pa ring i-cancel. Sige, ngayon, kailangan mong bigyan ako ng dahilan. Matapos mamatay ang aking ama, ang pamilya Lu ay biktima ng panloloko ng Bai Group para mabayaran ang utang. Ang buong Lu Group ay nalugi. Ayoko talagang madamay ka, kaya kailangan kong makipaghiwalay. Pasensya na. Akala ko may malaking problema. Eh di nalugi lang. Ano naman yon? Tita, hindi nyo ba naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng malugi? Ibig sabihin, wala nang anuman. Ayokong hayaang si Xiaoyu na isang mabuting babae ay magdusa kasama ko. Astig. Xiaoyu, tingnan mo si Xiaolu, taos puso at mabait, at may pagmamahal sa pamilya. Lalo ko siyang nagugustahan. Itong manugang gusto ko na siya. Xiaoyu, isama mo siya sa bahay. Tatawagan ko na ang kapitan para sa kasal ninyo. Naku, sa susunod na taon may apo na ako. Nay, huwag kang masyadong nagmamadali. Kami ay unang beses pa lang nagkita. Xiaoyu, hindi ba naintindihan ni tita ang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, hindi ko na kayang buhayin ang sarili ko, lalo na kayo at ang pamilya. Buhayin mo ako? Hindi ko kailangan na ikaw ang bumuhay sa akin. Pero dahil taos puso ka naman, ako na lang ang bubuhay sa iyo. Ikaw ang bubuhay sa akin? Ito ang kwarto ko. Dito ka na matutulog. Saan ka naman matutulog? Kasama ko si nanay. Huwag kang mag-alala. Ikaw dito sa baryo namin ay manatili ka lang. Ako si Gu Xiaoyu ang bahala sa iyo. Walang mang-aapi sa iyo. Oo nga pala. May 5 milyon sa card na ito. May utang ka, di ba? Ibayad mo na. Ano? 5 milyon? Kulang ba ang 5 milyon? Meron pa akong ibang card. Kung pagsasamahin mga ilang 10 milyon, sapat na ba? Xiaoyu, magbigay ka lang ng 10 milyon. Ang pinakamayaman sa Haicheng ay hindi ganito ka-generous. Totoo bang magsasaka ka? Kaunting pera lang ito. Ano naman, kung hindi dahil sa iyo na matapat at hindi kami inapi, hindi kita tutulungan. Xiaoyu, salamat sa pagtulong. Pero ang perang ito ay utang ko sa'yo. Babalik ako sa'yo. Sumusumpa ako. Kapag lalapit ang mukha, gwapo talaga.
Xiaoyu, anong ginagawa mo? Pasensya na. Ang lapit mo sa akin. Medyo hindi ko na mapigilan. Nakaayos na ang kwarto para sa'yo. Magpahinga ka na. Nanay, anong ginagawa mo? Dinadalhan kita ng kumot. Kung hindi, kayo dalawang tao, isang kumot siguradong hindi sapat. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba sinabi na ako ang makikisama sa'yo? Ang higaan ko ay napakaliit. Masikip na matulog, sobrang hindi komportable. Itong kama ay malapad at malaki. Komportable ang tulog. Nanay, ngayon lang tayo nagkita. At hindi pa tayo kasal. Ngayon matutulog ng magkasama? Hindi ba masyadong maaga? Mag-asawa na kayo, pero wala lang kasal na hindi pa idinadaos. At saka, 2 kwarto lang ang bahay natin. Kung ayaw mong matulog dito, kayo na ang magdesisyon kung sino ang matutulog sa kulungan ng manok. Sige, nanay. Ang galing mo talaga. Pinilit mo ako bahala ka na ngayon, pumili ka. O matulog sa kulungan ng manok, o kasama ng manugang ko. Ikaw! Xiaoyu, kung gusto mo, dito ka muna ngayong gabi, magtiis ng isang gabi. Huwag kang mag-alala, siguradong wala akong gagawin. Sige, okay lang. Pero dapat pangako mo na matutulog ng maayos. Kung hindi, hindi kita tatantanan. Pwede bang umayos ka naman sa tabi? Sanay akong dumikit sa tao kapag natutulog. Xiaoyu, ang dali-dali mo naman. Kahit na may kasunduan tayo noong bata pa, at niloko pa ng nanay mo. Pero ikaw, at siya isang araw pa lang kayo magkakilala. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Huwag. Xiaoyu, pwede bang huwag kang humiga ng nakatagilid? Nabubuksan ang kumot, malamig. Hindi ako makatulog kung hindi nakatagilid. Pwede bang lumayo ka naman sa akin? Ako. Hindi ko na mapigilan. Pasensya na. Pero kailangan kitang hilingin na matulog ka na sa kulungan ng manok. Hindi ako, tiyak na hindi ako una. Lalaki ka naman Hindi mo naman ako pwedeng paunahin? Sige, pumunta ka na. Hindi, Xiaoyu. Ayaw ko. May dahilan ako. Isang lalaki ka. Anong dahilan mo? Makinig ka. Maging mabait ka. Sige na. Mag-ingat ka. Ate mo ito. Baka saktan kita. Hindi pa rin. Sige na. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Natatakot ako sa manok. Kapag nakakakita ako sa kanila, nahimatay ako. Kung gusto mo, Xiaoyu, samahan mo ako sa kulungan ng manok. Sasamahan kita? Sa panaginip mo? Salamat, Xiaoyu. Kapag kasama kita, sobrang safe ang pakiramdam ko. Safe, ha? Safety, ha? Ibigay ko sa'yo. Manok. Ang lupang ito. Sa inyo lahat ito? Sabi ko na sa'yo, di ba? Mga 10 baryo sa paligid. Kami ng nanay ko ang umupa ng lahat. Kayo, sa isang taon na ito, magkano naman ang kita ninyo? Kung puro pagsasaka lang, konti lang ang kita, mga 10 milyon pataas. Akala ko dati, nagbibiro ka lang sa akin. Pero medyo curious ako. Ang yaman mo na. Bakit gusto mo pa ring manatili sa baryo? Lumaki kami sa probinsya. Siyempre, dapat manatili sa kanayunan. At saka ito ang huling habilin ng aking ama. Dati, may mga 10 baryo dito. Lahat ay mahihirap. Hirap na hirap sila. Ang tatay ko naman, sana ay magawa niyang akayin. Ang mga kababayan dito, yumaman at umunlad. Ngunit maaga siyang namayapa. Kaya ako at ang nanay ko ay nanatili dito. Sana balang araw, matulungan namin ang lahat ng kababayan na tunay na yumaman. Ito rin ang pangarap ko sa buong buhay ko. Xiaoyu. Sa totoo lang, sa palagay ko, mas magaling ka pa sa amin ng mga lalaki. Marami sa amin ay walang ganyang tapang at lakas ng loob. Sige, nagpasya rin akong tulungan ka. Naniniwala ako sa'yo. Tiyak na makakamit mo ang iyong mga pangarap. Hindi ba gusto mong makipaghiwalay sa akin at bumalik sa lungsod? Bakit ngayon gusto mong manatili sa baryo? Siyempre, para sa'yo. Asawa mo ako, di ba? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi pa ako pumapayag sa kasal na ito. Xiaoyu? Xiaoyu, may oras ka ba ngayon? Kulang kami ng tao ngayon. Pwede mo ba kaming tulungan? Sige, hintayin mo ako. Si Bilis, lakad na. Tara, Kapitan. Xiaoyu, nitong mga nakaraang araw, abala ka. Ngayong pagkakataon, ako na ang pumunta. Hindi ba nahihilo ka sa traktora? Paano kita isasama? Masasanay ka rin sa pagsakay sa traktora. Parang hindi naman gaanong naiiba sa sports car. Marunong ka bang magsaka? Pagbubukid lang naman yan, tingin lang. Matututunan ko na.
Ang pagbubukid ay nakakapagod, yung katawan mong maliit, natatakot akong hindi mo kayanin. Nag-eehersisyo naman ako palagi. Ang pagbubukid, madali lang yan. Pero, Ay nako, wala nang pero, bilang ulo ng pamilya. Hindi ko kayang panoorin ang asawa ko na maghirap sa labas. Uy, kapitan, dahil ako na ang bahala. Ang pinakamamabigat at pinakamahirap na trabaho, sa akin na lang ibigay. Pinakamabigat? Sigurado ka? Oh, kahit gaano kabigat at kahirap, hindi ako magrereklamo. Si. Halika. Nitong mga nakaraang araw, sira, lahat ng makina sa pag-aararo, kailangan manual na lang. Pasensya na sa'yo. Pag-aaral lang naman, madali lang. Sabihin mo kung gaano kalaki ang aararuhin. Hindi naman marami. Mula sa simula ng baryo, hanggang sa dulo ng baryo. Ha? Xiaoyu, sa tingin ko, ang manugang natin talagang tama ang napili. Bukod sa gwapo, at narinig ko sa kapitan, na noong nakaraang araw, siya lang ang nag-araro mula sa simula ng barangay, hanggang dulo ay nako, kaysa sa kalabaw natin mas marami pa ang ginawa. at napagod naman siya. Para na siyang magkakalag ang katawan. Kahapon, nakahiga siya sa kama. Buong araw siyang hindi nakabangon. Ang hilig niyang magpakitang gilas. Buti nga. Pero ang kapitan talaga, ang daming trabaho. Sabi niya gagawin, pinagawa niya talaga. Kaya ba niya mag-isa? Naawa ka na sa kanya. Hindi naman. Sa tingin ko lang, ang taong ito talagang tanga. Sa tingin ko, hanggang kailan ka magkukunwari kailan, pero sa tingin ko ang manugang na ito talagang iba sa iba mga lalaki. Hindi siya katulad ng ibang lalaki na nagkukunwaring nagsasabi, mahal kita, pero sa totoo lang, sa kalooban sa atin na nagsasaka ayaw na ayaw. Halata sa akin, si Lu Yu talaga siyang mahal ang ating baryo. Ay, Xiao Yu, sinasabi ko sa iyo, si Lu Yu ay isang mabuting lalaki. Ikaw, huwag mo siyang pakawalan. Kapag lumipas na ito wala nang ganitong pagkakataon. Nanay! Ang bilis ninyong ipaalis ang anak na babae. Siyempre naman. At gusto ko nang magkaroon ng apo. Kung hindi, itong bilyon-bilyong kayamanan kanino mapupunta sa hinaharap. Xiaoyu, ano pang trabaho ngayon na kailangan kong gawin? Bakit ka na bumangon? Hindi ba sinabi kong magpahinga ka sa bahay? Nasugatan ka na ng ganito? Gusto mo pa bang magtrabaho? Ang maliit na sugat na ito ay hindi hadlang. Basta makatulong ako sa iyo, kahit ano, gagawin ko. Kapitan, ano pang trabaho ngayon? Hindi pwede. Pupunta ulit ako mula sa simula ng barangay. Hanggang dulo ay mag-aararo ulitin. Ang galing mo. Higit ka pa sa kalabaw namin, mas marami ang ginawa. Manang, ang manugang ninyo, kahit galing sa lungsod, ang tigas ng katawan, mayroon siyang sigla ng probinsya. Siyempre, hindi ba halata kung sino ang pumili? Bata ngayon, isasama kita mag-abono. Ito ay trabahong may kasanayan. Tara, tuturuan kita ng mabuti. Kapitan, ang mga kagamitan at makina ng ating barangay ay naayos na lahat. Pinapagawa mo ang asawa ko. Bakit? Okay lang, Xiaoyu. Gusto ko rin si Kapitan matuto ng mas maraming kaalaman sa agrikultura para sa hinaharap ay matulungan kita ng maayos. Bata, magaling. May kamalayan. Anong kamalayan? Ginagawa mo lang siyang utusan. Xiaoyu pwede bang tulungan ang aming live stream, magbenta? Kami ay ilang araw nang nagli-live, walang manonood. Sige, sasama ako sa iyo, Kapitana. Ang mga marurumi at mabibigat mong trabaho gawin mo na lang mag-isa. Huwag mong gawing kalabaw ang asawa ko. Tara, sumama ka sa akin mag-live. Mas madali iyon. Dahan-dahan lang Okay lang, okay lang. Kapitan, narinig mo ba kanina ang tawag ni Xiao Yu kay Lu Yu? Ay nako, ikaw ihanda mo ang magandang handog. Sa tingin ko, silang dalawa malapit ng ikasal. Hindi sa hindi afford ang ruby kundi ang mga granada ng Gujia Village namin ay mas sulit. Bawat butil ng granada na kinakain mo ay isang sandok ng buhay na may matamis na hindi malilimutan. Ang mga granada ng Gujia Village namin, isang subo. Na puro katas ang tamis ay lahat ng aking romansang, pinagplanuhan ng matagal. Welcome sa aming live, mag-order na kayo. Xiaoyu ano na ang gagawin natin? Ang baba ng viewers ngayon, kung hindi may benta, ang isang bodegang granada natin, ay mabubulok lahat doon. Malaking lugi iyon. Huwag mag-alala, hayaan mo akong mag-isip ng paraan. Xiaoyu, bakit mo ako tinitingnan ng kakaiba? Hindi ba lagi mong sinasabi na tutulungan mo ako? Ngayon na ang pagkakataon mo para magpakita? Pero natatakot akong baka hindi ka pumayag. Basta makatulong sa mga kababayan maibenta ang produkto. Kahit ano sabihin mo gagawin ko. Sige, ikaw ang may sabi niyan. Huwag kang magsisisi.
Welcome sa aming live stream. Ang mga granada ng Gujia Village namin kasing tamis ko. Ang mga granada ng Gujia Village namin ay malalaki at matatamis. Ang mga granada ng Gujia Village namin ay sobrang tamis, walang katulad. Wow! Mga ka-live, basta mag-order kayo kung ano ang ipagawa ninyo sa kanya gagawin niya iyon. Xiaoyu, kumusta na ibenta na ba ang mga granada natin? Siyempre, ngayon ang viewers ng live lalong lumalakas. Laban lang. Para maibenta ng mga kababayan. Ibibigay ko ang lahat. Salamat sa inyong mga order. Para sa inyo, iba't ibang klase ng heart sign. Xiaoyu salamat sa iyo. Kung hindi, ang isang bodegang granada namin ay nabulok na lahat. Huwag mo nang pasalamatan ang maliit na bagay na ito. Pero kayo ngayon, dapat kayong magpasalamat kay Luyu siya para magbenta para sa atin ay nagsakripisyo ng malaki. Binata, sa totoo lang noong una, akala ko ikaw galing syudad, hindi makakapag-adjust sa buhay probinsya. Hindi ko inaasahan isang buwan ka pa lang dito, marami ka nang nagawa para sa baryo natin ng mga bagay. Huwag kayong masyadong magalang. Dahil napunta ako sa Gujia Village, dapat gumawa ako ng mga bagay na kaya ko. At sa pagkakataong ito, pangunahing layunin ay tulungan si Xiaoyu na mabawasan ang kanyang pasanin. Siya ay laging mag-isa na. Nagpupuyos, napakahirap. Xiaoyu, itong asawa mo ay talagang mabait. Dapat mong alagaan siya. Kung ayaw mo ipakilala mo siya sa aking anak na babae. Siya ay single ngayon. Ang kailangan niya ay isang mabuting lalaki. Kung gusto ng anak mo ng kasintahan, hayaan mo siyang humanap. Huwag mong kunin ang inihanda namin. Xiaoyu, may konting trabaho ako, kailangan ko ng tulong ni Luyu. Wala na ba kayong katapusan? Pwede bang hayaan ninyo siyang magpahinga ng mabuti? Hindi ba namin narinig na siya ay kasing lakas ng kalabaw? Maliit na trabaho lang ito, talagang hindi nakakapagod. Okay lang, Xiaoyu. Marami akong lakas, tara. Huwag kang magpakatigas. Mag-ingat ka. Xiaoyu, masama ang balita, nahimatay si Luyu. Alam ko na ang katawan niya tiyak na hindi kakayanin. Anong puppy? Stubborn dog? Sabi ninyo, nahimatay si Luyu. Kayo na naman ay nagbigay sa kanya ng mabibigat na trabaho? Sumusumpa ako. Ang trabahong ibinigay ko sa kanya ay hindi naman mabigat. Pinagawa ko lang sa kanya na magdiskarga ng isang truck ng manok na buhay para sa akin. Sinong nakakaalam? Kakabukas pa lang ng pinto ng sasakyan, nahimatay na siya. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Naku! Nakalimutan ko. Takot siya sa manok. Kapag nakakita siya ng manok, mahimatay siya sa takot. Dalhin na siya sa ospital. Dali! Tara na. Gising. Kamusta ka, Luyu? Sinabi ko na sa iyo, huwag kang magpakatapang. Tingnan mo ang sarili mo, kung ano nangyari sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, sa mga araw na ito, sa bahay, magpahinga ka ng mabuti. Huwag kang pupunta kahit saan. Xiaoyu, okay lang talaga ako. Natakot lang ako sa manok. Bukas makakapagtrabaho na ako sa bukid. Ay, Xiaoyu, hindi mo alam. Ngayon ang mga tao sa baryo ay tinatawag siyang Lu Danyu. Ay, manugang, ikaw na ganito, payat ang mga braso at binti. Saan ka kumukuha ng lakas? Tama na, nanay. Tumigil ka na. Pero napansin ko, paano na ikaw ay higit pa sa mga taga-baryo mahilig sa gawaing bukid? Hindi ko rin alam. Siguro, likas na akong para sa kanayunan. Xiaoyu? Xiaoyu? Kapitan, bakit ka nandito? Pumunta kami upang bisitahin si Danyu. Kamusta ka, Danyu? Danyo, ito. Sino si Danyo? Ay, ang mga maliliit na detalye. Huwag nang pansinin. Xiaoyu, Manang, kaming lahat ay nagdala ng mga pampalakas para kay Danyu. Nitong mga nakaraang araw, kung hindi dahil sa tulong ni Luyu at sa iyo, hindi talaga namin kaya ang trabaho. Kapitan, hindi ko kailangan ng pampalakas. Malakas ang katawan ko. Tama na, huwag kang magpakatigas. Kung gayon, salamat kapitan. Wow! Ang mga tao sa inyong baryo ay karaniwang kumakain ng mga ito para palakasin ang katawan? Ang lalaking alimango, ang lalaking pagong. Bakit? Kayo mga tagalungsod, para palakasin ang katawan, hindi ba kayo kumakain ito? Kapitan, epektibo ba talaga ang mga ito? Siyempre, epektibo. Ito ang karaniwan naming pampalakas ng mga baboy. Ngayon, bawat isa ay matataba. Pambaboy. Ang baryo ninyong Gujia. Ano ba talaga ito? Huwag mo nang alalahaning iyon. Nanay, dali, lutuin mo ang mga pampalakas na ito para kay Luyu. Siya? Ay, hindi na. Xiaoyu, okay lang talaga ako. Sinabi ko nang huwag kang magpakatigas. Kung hindi ka susunod at hindi ka magpapahinga ng maayos, mag-ingat ka sa kamao ko. Sige, susunod ako sa iyo. Sa hinaharap, siguradong takot siya sa asawa. Manang,
Si Lu Yu na pumunta sa ating baryo matagal na at matagal nang kasama si Xiao Yu. Ang kasal nila hindi na dapat ipagpaliban. Napag-isipan na namin sa loob ng ilang araw, gaganapin na ang kasal nila. Oo. Muntik nang makalimutan ang napakahalagang bagay na kalimutan. Sundin natin ang sinabi ng kapitan. Sa ilang araw, ikakasal na kayo. Hindi ako maaring magpakasal. Hindi ko rin maaaring pakasalan si Xiao Yu. Ano? Hindi mo maaring pakasalan ang anak ko? Ang anak ko ba ay may kasalanan sa'yo? Ano? Si Xiao Yu ay mabuti naman. Pero hindi ko siya mapakasalan. Luyo, hindi pa nagpapahayag si ate. Ikaw ang unang nagsabing ayaw mo akong pakasalan. Anong tingin mo sa akin, Gu Xiaoyu? Ano ang problema? Pagkatapos ng ilang buwan na ito, hindi mo na gusto si Xiao Yu namin? Paano naman? Siyempre gusto ko si Xiao Yu. Kung mapapangasawa ko si Xiao Yu, ito ang magiging pinakamasayang bagay sa buhay ko. Kung gusto mo, okay na iyon. Ano pa ang kinakatakutan mo? Ayaw kong pakasalan si Xiao Yu. Dahil pakiramdam ko, may kasalanan ako sa kanya. Kung ako pa rin ang panganay na anak ng pamilya Lu, tiyak na pakakasalan ko agad si Xiao Yu. Pero ngayon, wala akong pera. Hindi ko rin kayang magbigay ng bigay kaya. Kung ganon, maghintay ka pa ng 2 taon. Hanggang makaipon ako ng sapat na pera, tiyak na marangal kitang papakasalan. Ilang taon pa? Ha? Sige, Luyo. Ako ngayon ay nasa kasagsagan ng kagandahan at kabataan. Hindi mo ako pakakasalan, maghihintay ka hanggang sa ako'y tumanda at kumupas? Bago mo ako pakasalan? Iyon ba ang ibig mong sabihin? Sakit! Hindi iyon ang ibig kong sabihin, Xiao Yu. Pumayag na ako at nag-aatubili ka pa rito. Ano ba? Lalaki ka ba talaga? Hindi ba't yun lang ang bigay kaya? Wala akong pakialam. Ang taong mahal ko kahit wala siyang anuman, papakasalan ko pa rin siya. Xiao Yu. Pero ito ay napaka-unfair para sa iyo. Ang gusto ko ay ikaw, hindi naman ang pera mo. Babalaan kita, nagustuhan kita. Gusto mo man o hindi, kailangan mo akong pakasalan. Manugang tungkol sa bigay kaya, huwag mo masyadong intindihin. Dito, ang manugang na nakatira sa amin ay hindi kailangang magbigay ng bigay kaya. At saka, ang pera mo para sa aming pamilya ay wala lang. Kasi kami ang pinakamayaman sa Haicheng Ma. Xiao Yu. Ang sabi ni Tia, kayo ay ano? Wala. Huwag mo na yun intindihin. Ngayong araw na ito, sa harap ng napakaraming tao, kailangan mong magpahayag sa akin. Gusto mo ba talaga akong pakasalan o hindi? Xiao Yu, gusto mo ba talagang pakasalan ang isang lalaking walang-wala? Sinabi ko na, wala akong pakialam sa pera. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Sabihin mo na agad kung gusto mo akong pakasalan. Oo, mahal. Gusto ko. Hoy ikaw, paano ka ba magmaneho? Lalaki ka talaga. Hoy, mahal, tingnan mo itong lupa, lubak-lubak. Hindi ko kasalanan ito. Huwag ka nang magalit. Tatawag ako ng tao para ilipat ang kotse. Pero, mahal, sabi mo, ang ating misteryosong pinakamayaman ng Haicheng, talaga bang nasa sirang baryo na ito? Siyempre naman, ito ay espesyal kung ipinahanap sa pamamagitan ng isang tao. Kapag nakapartner natin ang pinakamayaman, ang aming pamilya bay, tiyak na aangat pa. Ang galing, mahal. Tumagal pa tayo ng ilang araw. Magpapahanap pa ako ng mabuti. E di maghanap ka na ng hihila ng kotse. Sayang sa oras ko. Oy, kayo, dalawang magsasaka. Lumapit kayo. Ilipat ninyo ang kotse para sa amin. Bibigyan ko kayo ng pera. Oy, ikaw ay? Bye, Yiran. Iyo. Paano ka nandito? Mahal, sino itong tao? Kilala niyo ba? Nakalimutan mo na? Sinabi ko na sa'yo dati. Siya ang anak ng Bai Group mula sa Haicheng, ang panganay na si Bai Yiran. Sila ang nasa likod ng lahat ng ito, ang nagpabagsak sa aming Lu Group. Ayos? Hindi ako nagkakamali? Ikaw na mabahong magsasaka. Hindi naman siguro ikaw ang panganay na si Lu, di ba? Ilang araw lang ang lumipas. Bakit ka naging ganito? Pero sa totoo lang, yang damit mong gusgusin, bagay naman sa'yo. Anong itsura ko? Wala kang pakialam doon. Wala kang karapatan. Sandali lang. Bakit ka pumunta sa barangay Gu ng pamilya namin? Hindi ka welcome dito. Oy, sino ka ba? Ang tapang mong makipag-usap sa asawa ko? At ikaw, sino ka? Bakit ganyan ang tono mo? Sa asawa ko? At ikaw naman, sino ka? Wala kang karapatang magsalita dito. Umalis ka. Sige, mahal. Ginoong Lu, huwag kang magalit. Ang pamilya ninyong Lu at ang pamilya naming Bai ay matagal nang magkaibigan. Tayong dalawa ay magkaibigan mula pagkabata, magkasamang lumaki. Maging mahinahon ka naman sa akin. Kung hindi dahil sa inyo,
na sinamantala ang aksidente ng tatay ko at tinraidor ang aming pamilya, ang ilang dekadang pagsisikap ng tatay ko ay hindi mauubos. Karma mo yan. Bakit mo tinanggihan ang proposal ko? Napahiya ang pamilya ko. Kaya mo yan. Oy, yang katabi mo? Hindi naman siguro iyong babaeng probinsyana, nakababata mo at may kasunduan, di ba? Ikaw, ang panganay na si Lou. Kailan ka nagkaroon ng masamang panlasa? Ganyang uri ang pinapatulan mo? Hindi ka mapili. Miss Bai, di ba? Ikaw pala iyong laging nanliligaw sa asawa ko, mayamang anak na gustong pakasalan siya? Tama ka? Masama nga ang panlasa ng asawa ko. Pero ang asawa ko ay hindi ka gusto. Pinili niya ako, ang probinsyana. Hindi ba ibig sabihin, ikaw ay mas masahol pa sa akin? Ikaw? Ikaw, matandang probinsyana. Alam mo ba kung sino ako? Bakit mo ako ganyan kausapin? Wala akong pakialam kung sino ka. Binabalaan ko kayo, ito ay aming barangay Gu, mas mabuting umayos kayo at maging mabuti. Kung malalaman ko na kapag wala ako, ay inaapi ninyo ang asawa ko. Ako si Gu Xiaoyu, hindi kayo patatawarin. Mahal, tara na, ang kasal natin, marami pang dapat gawin. Umalis. Ikaw, lalaki. Pinagmumura nila ako, hindi mo ba narinig? Mahal, hindi ba sabi mo huwag akong kumilos ng sarili ko? Kung wala kang pahintulot, paano ako makikilos? Talagang matanda na at hangal ang tatay ko. Bakit kanya ipinasok bilang manugang sa aming pamilya? Hindi pwede. Kung hindi ko ito gagantihan, hindi ako mapakali. Ngayong mga araw na ito, hindi rin natin makita ang pinakamayaman. Pumunta na lang tayo sa kasal ninyo at magsaya. Luyu, dahil sa probinsya ng iyan, tinanggihan mo ang proposal ko? Teka lang, sisirain ko ang kasal ninyo. Bakit hindi ka pa magpatawag ng tao para alisin ang sasakyan? Sa tiwangwang na lugar na ito, 1 minuto, ayoko na rito. Wisit kang babae. Kung hindi dahil sa inyo, para sa mga ari-arian ng pamilya Bai, sino bang gustong maging manugang sa inyo at maglingkod na parang alipin? Kapag nakuha ko na ang pera, siguradong gaganti ako sa iyo. Ang hari ng unggoy ng baryo ng pamilya Gu, sa wakas, ay nagpakasal na si Gu Xiaoyu. Nanay, ngayon ay ang masayang araw ng iyong anak na babae. Bakit ka umiiyak ng labis? Nalulungkot ka ba? Oo naman. Ang ating baryo, ang nag-iisang matandang dalaga. Sa wakas ay nag-asawa na. Hindi ba ako matutuwa? Nanay, Asawa. Ito ay bago mamatay ang aking ina, iniwan sa akin. Sinabi niya na dapat itong ibigay sa mga kamay ng aking magiging asawa, kahit na hindi ito mahalaga. Sana ay huwag kang magalit. sino ang nagsabing hindi ito mahalaga? Basta ikaw ang nagbigay. Gusto ko lahat. Asawa, alam ko, hindi ako nagbigay ng dote ngayon. Pinaghirapan kita. Pero tiyak na magsisikap ako. Marami akong utang sa iyo. Babayaran ko lahat. Mahal, sa totoo lang, kahit hindi ka magsikap, maganda pa rin ang buhay natin. Mayroon akong sikreto sa iyo, pero kailangan mong mangako. Pagkatapos mong malaman, huwag kang magagalit. Anong sikreto? Sa totoo lang, ako ay dagat. Xiaoyu? Danyu, ngayon ay ang inyong masayang araw. Binabati ko kayo. Mga kababayan, naghanda para sa inyo, napakalaking angpaw. Tingnan ninyo. Ito ang tunay na magandang pares. Tunay na magkapareha. Salamat. Binabati ko kayo, salamat. Binabati. Salamat. Salamat mga kababayan, wow ang laki 100 taon ng pagkakaisa. Salamat mga kababayan. Salamat. Salamat. Salamat sa lahat. Ako na ang kukuha. Kapitan ang angpaw na ibinigay ng mga kababayan. Napakakapal naman. Oo, Kapitan, mahirap din kumita ng pera ang mga kababayan. Ibinalik ninyo lahat. Hindi pwedeng ganyan. Kung hindi dahil sa inyong tulong, ang aming baryo, Gu, hindi magiging pinakamayamang baryo sa mundo. Itong batang si Danyu, gusto rin namin siya. Sa hinaharap, maaaring maging ng aming baryo, gumanugang na nakatira sa amin. Masaya rin kami, di ba? Oo. Sige kung gayon, ako at si Danyu, salamat sa inyong lahat. Mrs., ang pangalang Ludanyu. Gusto ko ito, mas mabuti pa. Simula ngayon, tawagin na akong Ludanyu. Danyu, Ang kasal nyo sa probinsya, mukhang napakasimple. Mrs., ang kasal na ito.
Kung ikukumpara parang langit at lupa. Anong kalokohan yan? Ang ganitong uri nila kasal na mahirap at marumi paano maihahambing sa akin? Nakaya ba nila? Oh. Bay, Iran. Bakit ka nandito? Hindi ka namin tinatanggap dito. Ginoong Lu, kahit papaano, nagkaroon tayo ng isang relasyon malalim na pag-ibig. Bakit? Ngayon, wala ka ng karapatan na dumalo sa kasal mo? Tigilan mo na ang kalokohan mo. Sino ang nagkaroon ng malalim na pag-ibig sa iyo? Ang panlasa ng asawa ko hindi ganoon kasama. Gu Xiaoyu, kinakausap ko si Lu Yu. Ano ang kinalaman mo? Pasensya na, si Luyu ang asawa ko na ngayon. May tungkulin ako na alisin para sa kanya, ang mga taong ayaw niyang makita. Xiaoyu, sino ba siya? Bakit siya mukhang napaka-antipatiko? Isang babaeng hindi nagustuhan ng asawa ko, kawawang babae lang. Anong ipinagmamalaki mo? Hindi kita inaagaw. Ang tulad niya lalaking sumama sa pamilya ng iba, hindi ko gusto. Sa tingin ko, hindi naman iyan ayaw kundi hindi mo siya makuha. Gaano kagaling ang asawa ko? Alam ko naman, ang makapangasawa sa kanya napakasaya ko. Masaya ka pa? Ang dating Ginoong Lu ngayon ay malamang na mahirap na hindi na kayang magbigay ng dote, di ba? Noong pinakasalan ako ng asawa ko, siya rin ay sumama sa pamilya ko, binigyan niya ako ng milyong dote. Kung ang dalawang tao ay tunay na nagmamahalan, may dote man o wala ay hindi mahalaga. Bukod doon, ang sarili kong dote ay sapat na, hindi na kailangan ng asawa ko na magbigay sa akin ng dote. Ikaw, isang maralitang babaeng magsasaka, gaano karami ang dote mo? Nanay, handa na ba ang dote ko? Ang nanay mo mahigit 10 taon na ang nakalipas inihanda na para sa iyo. Ito ang dote ko. Wow. Asawa? Sa susunod, ako na ang bubuhay sa iyo. Kumusta? Itong mga dote? Ito ang puhunan ko sa pag-aasawa. Sinasabi mo bang lahat ng ito ay sa iyo? Imposible iyan. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng 100,000,000. Kumusta anak? Hindi ako naging kuripot ngayon, di ba? Ayos naman. Bihira kang maging generous. Siyempre naman, dahil matagal kang single. Sa wakas, may asawa ka na at nakahanap ka ng napakabuti, manugang na nakatira sa atin. Masaya ang nanay. Asawa? Ito? Lahat ito ang dote mo? Ano bang akin at iyo? Mahal? Ito ay bigay ng nanay natin para sa atin dalawa. Simula ngayon, gawin mo ang gusto mo. Kung ayaw mong magtrabaho, ako na bahala sa'yo. Basta masaya ka. Paano iyan mangyayari? Kayo, mga magsasaka na mabaho, saan kayo kumuha ng napakaraming pera? Hoy, ano naman sa amin ng mga magsasaka? Bakit hindi kami pwedeng magkaroon ng pera? Ang baryo namin ng Gu, kahit na mahigit 100 pamilya lang, hindi bababa sa ilang dosenang pamilya ang may-ari ng 100,000,000,000 na kayamanan. Hindi, kayo mga magsasaka na mabaho. Nagbibiro ka ba sa akin? Nakakatawa kayo? Kung gusto mong maniwala, edi maniwala. Kung ayaw, edi huwag. Ngayon, ang mga tagalungsod na ito talagang walang pinag-aralan sa mundo. Miss, sa tingin ko, hindi ito totoo. Miss, sa palagay ko, peke, lahat ito. Anong peke? Lahat ito, binili ko ng isa-isa. Yung nasa kamay mo ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Mahigit 1,000,000? Ang galing ninyo magpanggap. Kumuha kayo ng mga basurang ito at nagpapanggap dito. Akala nyo ba kami ay tanga? Kung totoo ang mga ito, ang pinagsamang 10 baryo ninyo ay hindi makakaabot kahit sa isang bahagi nito. Ikaw, anong ginagawa mo? Bakit mo binabato ang dote ng anak ko? Anong ginagawa ko? Sinasabi ko sa inyo, ang pinakamalaking pagkakamali ninyo ay ang galitin ang asawa ko. Ang asawa ko ay ang prinsesa ng Bai Corporation. Alam nyo ba ang kahihinatnan ng paggalit sa kanya? Pinapayuhan ko kayo, maging tapat at masunurin. Para sa mga nakaraang araw na ginawa ninyong pagkakasala sa asawa ko, lumuhod at humingi ng tawad. Baka ang asawa ko ay maging mabait at patawarin kayo. Miss, ayon ba sa gusto mo ang sinabi ko? Tama, iyan ang ibig kong sabihin. Luyo, Gu Xiaoyu, kayo, na may ganitong kasal na sobrang probinsyano, hindi ko na kayang manatili kahit isang segundo. Kung magpapakumbaba kayo at hihingi ng tawad sa akin, aalis ako agad. Kumusta? Ang laki ng pagkatao ko, di ba? Kung may pagkatao ka ba, hindi ko nakita. Pero, nakita ko na sira ang ulo mo. Kayo dalawa,
Pumunta sa kasal ko at sinira ang dote ko at gusto niyo pang humingi ako ng tawad? Nakakatawa. Binabalaan ko kayo, ang kasal na ito ay hinintay ko ng maraming taon. Hindi ko papayagan na sirain ito ng sinuman. Bibilang ako hanggang 3. Umalis kayo sa kasal ko. Kung hindi ako magdadalawang isip na kumilos. Lumabas kayo! Luyo, ang pinakasalan mong ito, ano ba ang itsura? Palaaway? Parang probinsyano? Napakawalang modo. Bayiran, ang gusto ng asawa ko ay gusto ko rin. Kung hindi ka aalis sa kasal ko, hindi rin kita pakikitunguhan ng mabuti. Sayang naman. Dati kang binata. Bakit naging parang magsasaka ka na? Sige, titigilan na kita. Ngayon, tutulungan talaga kita. Master Lu? Anong tulong? Siyempre, tulungan kang mabawi ang Lu Group. Totoo ba? Oo naman. Ngayon, sa isang salita ko, matutulungan kita agad na makuha ng shares ng Lu. Ang Lu ay itinayo ng iyong ama, na pinaghirapan. Hindi mo ba laging gusto na bumangon muli? Kung ngayon mo agad hihiwalayan ang babaeng ito, ipapagawa ko sa tatay ko na buhayin muli ang Lu. Pag-isipan mong mabuti. Kung gusto mong makasama ang babaeng ito dito habang buhay, o sumama sa akin para ibalik ang Lu. Luyo, ikaw ang asawa kong nakatira sa amin. Binabalaan kita, kung gagawa ka ng masama kay Xiaoyu, hindi kita pakakabutihan. Okay lang, ma. Nirerespeto ko ang desisyon ni Luyu. Kahit gusto niyang bumalik, naiintindihan ko. Kuya Lu, magkaibigan tayo mula pagkabata. Lumaki tayong magkasama. Lahat ng ito ay para sa ikabubuti mo. Hindi ka talaga kabilang dito. Kapag pumayag kang sumama sa akin, papayagan ko ang tatay ko na suportahan ka. Pagkatapos, ikaw ang magiging VIP ng Bai Group. Ang ibig mong sabihin, kapag pinutol ko ang relasyon kay Gu Xiaoyu, lahat ang nawala sa akin, babalik lahat, di ba? Oo, Kuya Lu. Huwag kang mag-alala. Kapag sumama ka sa akin, susuportahan kita. Sa oras na iyon, tiyak na babangon ka muli. Kahit gusto mong magsimula ulit sa akin. Pwede rin. Kuya Luyu, sa totoo lang, ang pagsaksak ng Bai Group sa iyo noon, ideal ng tatay ko lang iyon. Wala akong alam. Alam ko rin na noong tinanggihan mo ang proposal ko, hindi iyon ang gusto mo. Sa puso mo, nandyan pa rin ako, di ba? Gu Xiaoyu, nakikita mo ba? Tiyak na si Kuya Luyu ay kakampi sa akin. Anong maibibigay mo sa kanya, probinsyana? Ako lang ang karapat-dapat sa kanya. Kung ang kapalit ng pagbabalik sa Lu ay ang iwan si Xiaoyu, mas gugustuhin ko pang hindi kunin ang Lu Group. Mananatili na lang ako sa Gu Village at magiging magsasaka na lang. Bayiran, nakita mo na ba? Hindi lahat ng lalaki sa mundo ay makasarili. Naniniwala ako kay Luyu. Hindi niya ako iiwan para sa pansariling interes. Siya ang aking lakas. Kuya Luyu, para lang sa isang babae, isusuko mo ang iyong kinabukasan? Ano ba ang maganda sa kanya? Kuya Luyu, gaano ka na ba katagal kakilala ang babaeng ito? Tayo ay magkaibigan mula pagkabata. Magkasama tayong lumaki. Ano bang kulang sa akin? Para 2 beses mo akong tanggihan? Bakit? Miss Bai, payuhan kita na magpigil ka. Sa harap ng maraming tao, hinihila mo ang asawa ng iba. Ano bang itsura iyan? Hindi ka ba natatakot na ang asawa mo ay hindi matuwa? Naiintindihan ko na. Kuya Luyu, dahil ba may asawa na ako, kaya hindi mo ako pinili? Huwag kang mag-alala. Ang walang kwentang ito ay pinilit lang sa akin ng aking ama. Hindi ko talaga siya gusto, at ang kanyang kakayahan at itsura ay hindi mo kayang pantayan. Kuya Luyu, kung payag kang sumama sa akin, uwi ako at agad makikipaghiwalay sa walang kwentang ito. Sa oras na iyon, ikaw ang magiging tagapagmana ng Bai Corporation. Tiyak na magiging mabuting asawa ako sa likod mo. Kuya Luyu, sumama ka na sa akin. Miss Bai, ang kapal ng mukha mo. 2 beses ka nang tinanggihan ng asawa ko. Gusto mo pa bang tanggihan siya sa ikatlong pagkakataon? Gu Xiaoyu, tumahimik ka. Ako ang mestiza ng pamilya Bai. Ano bang kulang sa akin? Mula ulo hanggang paa, mula kayamanan hanggang itsura, ano ang kaya mong pantayan sa akin? Bakit karapat-dapat ka para hindi ka makalimutan ni Kuya Luyu? Alam ko na. Gumagamit ka ba ng masamang paraan para hindi ka iwan ni Kuya Luyu? Hindi ko alam kung tanga ka o talagang naive. Ako at si Luyu ay kusang loob na magkasama, nagmamahalan. Sino ang nagpilit? Kayo naman, umalis na kayo sa kasal ko. Huwag na kayong manggulo. Hindi ako naniniwala na ako, isang babaeng taga-bukid, ay nalampasan ka ng 2 beses. Kuya Luyu, sabihin mo sa akin, may hinahawakan ba siyang ebidensya para i-blackmail ka? Huwag kang mag-alala.
Dahil sa impluensya ng Bai Corporation sa Haicheng, basta nandito ako walang mang-aapi sa iyo. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang pananakot niya sa iyo. Tatawagan ko agad ang mga tao para turuan siya ng leksyon. Bayiran, sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Walang nananakot sa akin. Ako at si Xiaoyu ay nagkakilala at nagmahalan. Sa iyo, mula simula hanggang ngayon, wala akong naramdaman. Kahit pumili ako ng 1,000 beses, 10,000 beses, pipiliin ko pa rin si Xiaoyu. Narinig mo ba? Ikaw? Ano ka ba? Pinalalagay mo akong wala. Sinabi ko na, sino mang mang-api sa asawa ko, hinding-hindi ko siya patatawarin. Ganda, napakagaling. Lalapit ka sa akin? Simula bata, walang nangahas manakit sa akin. Kaya ka naman lumaking ganito, mayabang na dalagang mayabang. Kung noong bata ka pa, pinagdisiplina ka ng sapat, hindi ka naman magiging ganito walang takot at walang batas. Ngayon, para sa mga magulang mo, tuturuan kita ng tamang asal. Kapitan, palabasin ninyo ang dalawang ito. Huwag na kayong makialam sa kasal namin. Halika, itaboy ninyo sila. Ngayon ay malaking araw ng pamilya ni Xiaoyu. Talagang malas. Bitawan mo ako. Hindi ganoon kadali paalisin ako. Ikaw ba ang kapitan dito? Narito ang 1,000,000. Kailangan mo lang, ibigay sa akin itong si Gu Xiaoyu. Itaboy siya sa baryo. O hindi ito sapat. Patigilin mo itong si Gu Xiaoyu. Luhuran ako ngayon. Mga yupapa at humingi ng tawad. Sa iyo na ang 1,000,000 ito. 1,000,000? Ano? Kulang pa ba ang 1,000,000? Sa liblib na lugar na ito, na malamang sa buong buhay ninyo, ilang tao lang ang nakakita ng ganoong kalaking pera. Itong 1,000,000 mo, hindi man lang sapat para sa apo ko, na baon sa isang buwan. Ganyang kakuripot, hindi naman nakakasuka. Lumabas na kayo. Kung hindi, gagamit kami ng dahas. 1,000,000 ay hindi mo pa gusto? Kayo mga walang modo, talaga bang gusto ninyong kalabanin ang Bai Group? Binibini? Pinapayuhan kitang wag nang magulo. Kung hindi ka namin palalampasin. Alam mo naman, ang mga taga-Village Gu, hindi madaling kainin. Umalis ka! Ikaw na walang kwenta. Hindi mo ba nakikita na inaapi ako? Nakatanga ka lang dito? Hindi mo ako ipinagtatanggol? Mahal, hindi ba ikaw ang nagsabi na wala akong kuwenta kumpara sa panganay na anak ng Lu? Kung ganoon siya kagaling, kung ako ang sasalakay, di talaga akong mamamatay. Ito, ikaw na lang ang gumawa. Ikaw. Wala nang usapan. Umalis na kayo. Umalis kayo! Kayo mga walang modo. Hindi ba ninyo alam, ang mga baryo sa paligid, sino ang nagpoprotekta? Iyan ay ang Ginoong Zhao Tianlong mula sa Haicheng. Siya ay kaibigan ng tatay ko. Sa isang tawag ko lang, pupunta siya rito. Pagdating ni Ginoong Zhao, tingnan natin kung sino ang aalis sa Village Gu. Narinig ko na ang Ginoong Zhao na iyan. Napakalakas ng impluensya sa Haicheng. Balita ako napakalupit din ng paraan. Nanay, itong Ginoong Zhao, parang iyang si Erguzi na umaalis sa baryo natin. Parang pamilyar ang pangalan. Mahal, anong Erguzi? Siya, dati ay taga-Village Gu. Isang walang hiya. Araw-araw ay hindi marunong magsaka. Puro daya lang ang alam. Pinalayas ko siya sa Village Gu. Ngayon, naging Ginoong Zhao na pala. Ano? Natatakot na ba kayo? Kung natatakot, magpakumbaba na kayo at humingi ng tawad at ibigay sa akin si Kuya Luyu? Ganoon, baka ako pa, magpakita ng awa sa inyo. Hindi na kailangan. Hayaan mong pumunta ang Ginoong Zhao na iyan. Sakaling gusto rin namin siyang makilala. Gu Xiaoyu, hinahangaan kita. Malapit ka nang mamatay. Matigas pa rin ang bibig. Sige. Gagawin ko ang gusto mo. Papaalalahanan lang kita. Itong Ginoong Zhao ay hindi maganda ang ugali. Kapag pumunta siya at may mangyaring hindi maganda, kasalanan ninyo iyon. Hihintayin namin kung sino ang malas sa huli. Sino ang nangapi sa atin? Si Hiran, baby? Naghahanap ka ng gulo? Mr. Zhao, sa wakas nandito ka na. Huwag kang matakot. Susuportahan kita. Sabihin mo, sino ang nangapi sa'yo? Sila iyon. Mga taong walang modo mula sa liblib na lugar. Pinagsabuatan nila ako. Dapat mong ipaghiganti ako ng maayos. Kayo itong mga magsasaka na walang modo. Ang tapang ninyo. At naglakas loob kayo. Apihin si Hiran, baby namin. Apihin siya. Ibig sabihin, kalaban mo ako, si Zhao Tianlong. Bibilang ako ng 3. Lumuhad kayo at humingi ng tawad. Kung hindi, ngayong araw dito. Magkakagulo na. Ito ay para sa akin at sa kanya. Walang kinalaman ang mga taga rito. Bata, ang galing mong maging kaibigan. Sinabi ni Hiran, baby namin na. Pinagsabuatan ninyo siya at inapi. Kaya ang lahat ng tao dito. Walang makakatakas.
Cozy. Isang taon tayong hindi nagkita, lalong naging masungit ka. Anong Erguzi? Sino sa inyo ang nagsasalita? Papatigilin kita sa pagiging mayabang. Tigil, tigil. Bingi ka ba at bulag? Pinalo mo pa ako? Ikaw, babaeng walang hiya. Pwede bang respetuhin mo naman ako? Ako si Zhao Tianlong. Mr. Zhao. Respeto? Oo naman. Gusto mo bang tanggalin ang salamin? Para makita mo kung sino ako. Ha? Xiao Yu Jia. Paano naging ikaw? Ang galing mo, Erguzi. Tagal na tayong hindi nagkita. Lumakas na ang loob mo. Naglakas loob kang pumunta sa Guja Village at manggulo. Ay, Kapitan. Ginang. Xiao Yu Jia. Ay, paano ko nakalimutan? Nakalimutan ko ang tungkol sa Guhia Village. Ay, Kapitan! Sa tingin ko, itong si Erguzi, itaboy palabas ng Guja Village. Hindi pa siya natututo. Kung hindi direktang siya'y, itaboy palabas ng Haicheng para hindi na siya bumalik at mangapi. ay, pagkakamali. Ako si Zhao Xiaolong. Paano ko kayo magagalit? Lalo na ikaw, Xiao Yu Jia. Kahit bigyan mo ako ng 10 lakas ng loob, hindi ko pa rin gagawin. Miss Bai, ikaw ito na hinahanap mong tagapagligtas. Mukhang hindi ka rin gaanong kumpiyansa. Mr. Zhao, anong ginagawa mo? Ikaw, sa isang probinsyana, bakit sobrang galante mo? Anong probinsyana? Linisin mo ang bibig mo. Ay, Ate Xiaoyu. Gusto ko lang linawin. Ako at tong babaeng to. Walang kahit anong relasyon. Anong ibig sabihin ng walang relasyon? Sa mga nakaraang taon, mula sa pamilya Bai namin, marami kang nakuha na benepisyo, di ba? Ikaw mismo ang nagsabi na kung may mangyari sa amin, may mga api sa amin. Kahit sino man ipagtatanggol mo kami. Bakit bigla kang nagbago? Sino ang nangako na ipagtatanggol kayo? Huwag kang sa harap ng maraming tao. Magkalat ng katarantaduhan dito. Ate Xiaoyu. Sabi ko sa'yo, dinidismaya niya ako. Siya, dinidismaya ako. Mr. Zhao, anong ibig mong sabihin? Hindi ba ito grupo lang ng mga probinsyano? Madali lang sa'yo yan. Ano ba talaga ang kinakatakutan mo? Sabi ko, tumahimik ka na. Naiintindihan ko na, Mr. Zhao. Natatakot ka bang may mangyari? Napahirapan ka ng mga probinsyanong ito? Huwag kang mag-alala. Pinoprotektahan ka ng pamilya Bai ng Haicheng. Ipinapangako ko ang mga probinsyanong ito hindi ka nila gagambalain. Nakikiusap ako sa'yo, miss. Kung ayaw mong mabuhay, huwag mo akong isama, pwede? Mula sa pamilya Bai ninyo, ang perang nakuha ko sa mga nakaraang taon. Ibabalik ko ng 10 beses bukas, pwede ba? Ngayong araw, kunwari, hindi mo ako kilala, pwede? Ay, hindi, Mr. Zhao. Hindi ka pwede umalis. Ipaghiganti mo ako. Ate, pakawalan mo ako. Bitawan mo na. Oy, Mr. Zhao! Dahil nandito ka na, huwag kang basta-basta aalis. Ikaw ang huling pag-asa ni Miss Bai. Iiwan mo na lang siya ng ganito? Ay, Ate Xiaoyu, pakiusap, pakawalan mo na ako. Ako at ang pamilya Bai ay simpleng ugnayan lamang. Ipinapangako ko. Simula ngayon, siguradong magiging mabuti ako. Hindi na muling lalabas, para mang-istorbo. Oh. Naiintindihan ko, Mr. Zhao. Sa tingin mo ba, nitong mga nakaraang taon, ang ibinigay ng pamilya Bai sa'yo ay hindi sapat? Tama ba? Ngayon, ipapangako ko sa iyo. Basta papayagan mo ang mga probinsyanong ito, lalo na yung tinatawag na Gu Xiaoyu, na magluhod at humingi ng tawad sa akin. Ang pamilya Bai ay magbibigay sa iyo ng 10 milyon bilang pasasalamat. Ano sa tingin mo? 10 milyon. Sino sa tingin mo ang hinahamak mo? Ha? Ang pamilya Bai ninyo, lahat ng ari-arian na pinagsama, ay hindi aabot sa kinikita ni Ate Xiaoyu sa isang araw. Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hadlangan sa paghingi ng tawad kay Ate Xiaoyu. Ate Xiaoyu, patawarin mo na ako. Xiaolong, hindi na ako magloloko. Pwede bang magsalita ka ng normal? Naiilang kami. Sige, Mr. Zhao, hindi na kita pahihirapan. Bibilang ako hanggang 3. Ipakuha sa akin ang 2 ito at palayasin sa kasalan. Huwag nang sirain ang kasal ko. Sige. Palalayasin ko na sila agad. Uy, hindi. Anong gagawin mo, Mr. Zhao? Bro, dahan-dahan. Wala akong kinalaman sa nangyari ngayon. Isa lang akong kamag-anak na nanonood. Mr. Zhao, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Simula ngayon, ako at ang pamilya Bai ninyo ay wala ng ugnayan. Kung makita ko kayo ulit na pumunta sa barangay Go para manggulo, huwag mong sisihin kung hindi kita papatawarin. HMP, ilabas sila. Miss Bai, pinapayuhan kita. Kapag naintindihan mo na ang mundong ito ay hindi umiikot sa'yo, saka ka talaga magiging matanda. Gu Xiaoyu, luyo kayong 2 probinsyano. Tumigil kayo diyan. Ang kahihiyan ngayon, ibabalik ko sa inyo.
Itong batang babae, ang simple ng utak. Kahit ganito na, hindi pa rin alam kung sino ako. Hehe. Ate Xiaoyu, itong masamang babae. Pinalayas ko na siya. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Pangako, sa susunod talagang sa pamilyang bay na ito. Paputol na ako ng lubusan. Sandali! Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Ate Xiaoyu, alam ko na talagang mali ako. Hindi na ako magagawa ulit. Maawa ka na sa akin. Ngayong mga araw na ito, sa aming nayon, ang mga granada ay ipapadala na. Kailangan namin ng isang tagapagbaba ng kargamento. Ikaw na ang magtrabaho para sa amin. Ano, President Zhao, ayaw mo ba? Gusto. Kapag natapos na ang trabahong ito, Kapitan, sa ating nayon, lahat ng trabaho ay ibigay sa kanya. Hayaan siyang magtrabaho ng hindi bababa sa 1 buwan bago umalis. Huwag kang mag-alala. Ang mga baka ng ating nayon sa mga araw na ito ay makakapagpahinga ng mabuti. Asawa, tapos na ang mga problema. Ituloy natin ang kasal. Huwag silang makakaapekto sa ating kalooban. Asawa? Ikaw at si nanay, at ang lahat ng tao sa nayon ng Gudya. Sino ba talaga kayo? Kayo ba ay may sikretong itinatago sa akin? Gusto kitang tanungin ng isang bagay. Kung mayroon nga akong itinatago sa'yo, papakasalan mo pa ba ako? Oo naman, gusto ko. Natatakot lang ako na may sikreto kang itinatago sa akin. Nagtataka lang ako. Pero wala akong pakialam. Kahit anong meron ka, linlangin mo man ako. Asawa ka pa rin. Ang mga taga-nayon ng Gudya ay pamilya ko rin. Sasabihin ko sa iyo kung sino ako. Ako si Gu Xiaoyu, ang misteryosong pinakamayamang tao sa Haicheng. Oh. Bakit? Alam mong ako ang pinakamayaman sa Haicheng. Bakit hindi ka man lang nagulat? Akala ko may malaking bagay. Maliit na bagay lang pala. Natakot ako. Ako, wala akong pakialam kung ikaw ang pinakamayaman o isang magsasaka. Basta para sa akin, ikaw ay palaging asawa ko lamang. Ito ang Gu Xiaoyu na kilala ko, ang lalaking pinili ko. Sige na. Kasalanan ito ng tangang babaeng iyon na dumisturbo, nag-aaksaya ng oras. Kapitan, ayusin mo na, simulan na natin ang kasal. Oh. Kasal, ngayon, magsisimula na. Unang pagyuko sa langit at lupa. Ikalawang pagyuko sa mga magulang. Mag-asawa, magyuko sa isa't isa. Sana ay magturo ka sa akin sa hinaharap, mahal kong asawa. Sana rin ay magturo ka sa akin, asawa. Pinapunta ko kayo sa gubayan para hanapin ang pinakamayaman sa Haicheng. Sino bang nag-utos sa inyong magulo? Tay, wala naman akong ginawang masama. Hindi naman talaga kasalanan ko ito. Iyon ay talagang ang mga taga-gubayan ang unang nanggulo sa akin. Lalo na sina Luyu at Gu Xiaoyu. Hindi mo alam yung dalawang probinsyano kung paano nila inapi ang anak mo, Tay. Kailangan talaga pumunta ka sa gubayan para ako'y iyong ipagtanggol. Tay, sa pagkakataong ito sa gubayan, may malaking gulo lahat ay kasalanan ni Yiran. Kung hindi dahil sa kanya na noong unay tumanggi sa panliligaw ng panganay na si Lu at nagtanim ng sama ng loob tapos nagwala sa kasal ng iba, kahit pinigilan ko siya, hindi sana napahiya ang pamilya nating bay ng husto. Sino bang nagpamukha sa'yo? Isusumbong mo ako kay tatay? Ayaw mo nang mabuhay? Tama na. Tama si Xiao Kai. Yang ugali mong palaarte kailangan mo talagang baguhin. Hindi ko lang talaga matanggap. Yung pamilya Lu ay bangkarote na bakit mayabang pa rin sila sa akin. At pati na rin ang kaibigan mong si pangkalahatang tagapamahala Zhao, taon-taon, ay kumukuha ng maraming benepisyo mula sa ating pamilya. Nakita ang isang probinsyana ay hindi man lang makahinga ang walang kwenta. Wala akong pakialam. Tay, sasabihin ko sa'yo, kailangan mo talagang pumunta sa gubayan para ako'y iyong ipaghiganti. Kung hindi, aalis ako ng bahay at hindi na babalik. Sige na. Hintayin mo munang matapos ni tatay itong trabaho, saka ako pupunta sa gubayan para ipaghiganti ka. Okay na ba? Salamat, Tay. Alam ko na ikaw ang pinakamabait sa akin sa buong mundo. President Bai, kakakuha lang namin ng bagong balita, ang pinakamayaman sa Haicheng ay nasa gubayan. Tay, tiyak na peke ang balita niya. Kakabalik lang namin mula sa gubayan. At mga karatig nayon, napuntahan naming lahat, mga dukhang magsasaka lang, ang naroon.
Saan naman galing ang pinakamayaman? Sigurado ka bang tama ang investigasyon? President Bai, ang aming kinausap ay mga dating nakatrabaho ng pinakamayaman, tiyak na tama ang impormasyon. At ngayon lang namin nalaman ang pinakamayaman natin sa Haicheng ay isang babae. Ano? Ang pinakamayaman sa Haicheng ay babae? Oo, binibini. Kaya pala sa gubayan wala kaming nakita. Simula pa lang mali na pala ang aming pinuntahan. Gubayan, pinakamayaman, babae. Ang misteryosong pinakamayaman, hindi kaya si Lu Yu na asawang probinsyana na si Gu Xiaoyu? Hindi imposible. Yung probinsyana, paano naging pinakamayaman? Oo naman. Sinong sinasabi mong pinakamayaman sa Haicheng? Nakita mo na ba siya? Wala naman, tatay. Nag-iisip lang ako. Yung mahirap at matandang taga-bukid na iyon. Paano naman siya magiging pinakamayaman? Sigurado ako. Ang pinakamayaman sa Haicheng. Tiyak na nasa Gu Village pa rin. Sa mga susunod na araw, pumunta kayo ulit sa Gu Village. Tandaan mo, sa pagkakataong ito, bawal na ang gulo. Kailangan nating hanapin ang pinakamayaman sa Haicheng. At mahanap siya. Huwag kang mag-alala, tatay. Ngayon, babantayan ko ang anak mo para hindi siya magkagulo. Tatay, bakit kailangan pa nating hanapin ang pinakamayaman? Ano bang gagawin natin sa kanya? Ang pamilya nating Bai, kahit papaano, isa tayong kilalang pamilya sa Haicheng. Isang mayamang negosyo. Bakit kailangan pa nating umasa sa kanya? Bai Yiran, dahil ikaw ang panganay na anak ng Bai Group. Kahit anong gawin mo, mapapatawad kita. Pero kung hindi mo hahanapin ng maayos, ang pinakamayaman sa Haicheng, hindi ka na anak ng Bai Zongyuan. Sinasabi ko sa iyo, sa pagkakataong ito, kung hindi mo siya makita, huwag ka nang umuwi. Tatay, bakit ka ganyan kagalit? Sige, naiintindihan ko na. Susubukan naming hanapin siya ng mabuti. Sa account ng kumpanya, magkano pa ang pera? Wala na kahit isang piso. At may utang pa tayo. Sa labas. Kung hindi natin mapapapirma, ang pinakamayaman na mamuhunan, ang Bai Group natin, ay tuluyang mawawala. Naiintindihan ko. Sa mga susunod na araw, sumama ka sa akin sa Gu Village. Kailangan nating hanapin ang misteryosong pinakamayaman. At yung sa Lu Group, ang panganay na anak, Lu Yu. Papalayuin mo siya kay Lu Yu. Kung malaman ni Lu Yu na ako ang pumatay, maghanap ng pagkakataon, humanap ng tao para alisin siya. Tanggalin ang ugat para walang problema sa hinaharap. Huwag niyang malaman na ako ang pumatay sa kanyang ama. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, Amo Bai, ako na ang mag-aayos. Secretary Chen, ang bagay na ito, tayong dalawa lang ang nakakaalam. Sumunod ka lang sa akin ng mabuti. Sa hinaharap, hindi kita pababayaan. Wala kang alalahanin, Amo Bai. Matagal na kitang sinusundan. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi kita ipagkakanulo. Ako at ang Bai Group, at ikaw, Amo Bai. Magkakasama hanggang wakas. Lu Yu, kahit na pinanood kitang lumaki, ngunit huwag mo akong sisihin. Sisihin mo ang sarili mo at ang iyong ama. Humaharang kayo sa aking pagyaman. Ay, ibaba mo na. Sige, ibaba na. Sasabihin ko sa iyo. Tingnan mo. Ang pag-aararo gamit ang asarol. Ang katawan. Dapat yumuko ng kaunti sa harap. Kung hindi, mapapagod ka. Masasaktan ang iyong baywang. Alam mo ba? Siya. Si. Ay, ayos. Tama na ang ganyang posisyon. Tama. Danyo, mabilis ka matuto. Sinabi ko na kay Xiao Yu, ikaw, ipinanganak para maging magsasaka, gumawa ng gawaing bukid. Mahal, Bakit ka lumabas? Hindi ba sinabi kong magpahinga ka sa bahay? Ako na lang ang gagawa ng gawain sa bukid. Oo nga, Xiao Yu. Huwag kang mag-alala. Danyo, mas magaling pa sa'yo. syempre alam kong magaling ang asawa ko. Pumunta ako ngayon para sabihin ang magandang balita. Anong magandang balita? Nakipag-usap na ako kay Lolo Lin mula sa Haicheng at napagkasunduan na namin. Payag siya na tulungan kang mabawi ang Lu Corporation. Lolo Lin? Yung presidente ng Lin Chamber of Commerce sa Haicheng, si Lolo Lin? Oo, nagkasundo na kami. Payag siyang ibigay ang 20% ng stocks ng kumpanya para mabawi mo ang Lu Corporation. At tutulungan ka rin niyang pamahalaan ng kumpanya. Pero bakit ako tutulungan ni Lolo Lin? Sa paningin niya, ang Lu Corporation ay parang maliit na langgam lang. Wala siyang dahilan para tulungan ako. Nakalimutan mo ba? Ako ang pinakamayaman sa Haicheng. Sasabihin ko sa'yo,
Ang pinakamalaking shareholder ng Lin Corporation ay ako. Kung hindi ako naglabas ng 1 bilyon noon para iligtas ang kumpanya ni Lolo Lin mula sa bangkarota, sira na ang Lin Corporation. Masasabi kong ako pa ang tagapagligtas nila. Ah, ganun pala. Ako, kahit na ako ang pinakamayaman sa Haicheng, hindi ko talaga alam kung paano pamahalaan ang isang kumpanya. Kaya hiniling ko kay Lolo Lin na tulungan ka. Naniniwala ako na sa tulong ni Lolo Lin, ang Lu Corporation sa Haicheng ay tiyak na magiging pinakamalaking negosyo. Asawa? Maraming salamat talaga. Pero wag na lang. Ayoko talagang umalis sa Gu Pamilya Baryo. Ayoko ring iwan ka para manirahan sa lungsod. Hindi na ako ang panganay na anak ng pamilya Lu. Ako ang asawa mo, Lu Danyo. Umuwi ka na at magpahinga. Nag-aaral akong mag-asa ka, kasama ang kapitan. Ay, mahal, hindi mo akalain na ako ang pinakamayaman sa Haicheng. Hindi ko ba alam ang nasa isip mo? Alam ko. Alam ko, ang Lu Group ay itinayo ng iyong ama. Ilang dekadang pagsisikap. Makuha muli ang Lu Group para sa iyong ama. Iyon din ang lagi mong pangarap. Ikaw ang asawa ko. Ayokong may pagsisihan ka. Sa piling ko. At saka, ang baryo ng Gu ay hindi naman kalayuan sa Haicheng. Hindi naman tayo magkikita pa. Pero ako, Tigilan mo na ang pero. Ang pagiging pabago-bago mo, kailan mo ba babaguhin yan? Desidido na ako. Sa mga susunod na araw, magkasama tayong makipagkita kay Lolo Lin. mahal. Salamat. Noong ako'y walang-wala at pinakadesperado, nariyan ka para sa akin. Kung hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Ang mapangasawa ka ay ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. At marami ka pang ginawa para sa akin. Hindi ko alam kung paano babayaran iyon. Bakit ka umiiyak? Lalaki ka? Mag-asawa tayo. Huwag mo nang isipin ang pagbabayad. Mahal, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Dahil ang mapangasawa kaswerte ko rin. Ikaw si Ludanyo eh. Kung nariyan ka, bakit ako matatakot na walang gagawa sa bukid? Tama ba, Kapitan? Uwa. Pero bago tayo makipagkita kay Lolo Lin, may isa pa tayong gagawin. Ano iyon? Bibili tayo ng bagong suit para sa iyo. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Simula nang dumating ka sa baryo ng Gu, ibang-iba na. Sa lalong madaling panahon, ikaw ay magiging chairman ng Lu Group. Kailangan mong mag-ayos. Susunod ako sa iyo. Xiaoyu, Luyu, may nangyari sa inyong bahay. Bumalik kayo agad. Ano? Pumapasok kayo sa bahay namin para magnakaw. Ang tapang ninyo talaga. Huwag mong tingnan ang mga bodyguard namin. Nag-aalaga lang sila ng manok sa amin. Pero lahat sila ay national champion sa sanda, black belt. Maano yon? Ang mga taong ito sa bahay natin, mga kahina-hinala sa paligid. Hinala ko gusto nilang magnakaw, kaya pinahuli ko sila ng mga bodyguard. Secretary Chen, Mahal, sino itong tao? Kilala mo? Ito ang chairman ng Bai Corporation Personal Secretary ni Bai Zhong Yuan. Kasama niya ng mahigit 10 taon. Anong ginagawa niya sa aming nayon ng pamilya Gu? Si Bai Yiran ba ang nag-utos sa iyo na pumunta? ako ang pinakatiwala ni President Bai, ang pangalawang tao sa Bai Corporation. Sa tingin mo ba si Miss mapapautas ako? Sino ang nag-utos sa iyo na pumunta? Ano ang pinapunta sa iyo? Sabihin mo na. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Hindi ko sasabihin kahit isang salita sa inyo. Kung hindi mo sasabihin sa amin, huwag kang magtaka kung gagamit kami ng dahas. Buti na lang ang mga bodyguard na ito sa amin. Ilang araw na walang ginagawa, pwedeng gamitin ka para mag-practice. Kahit patayin mo ako, hindi pa rin ako magsasalita kahit isang salita. Mahigit 10 taon na ako sa pamilya Bai, loyal ako kay President Bai, walang pag-aalinlangan. Akala mo ba itong sakit na ito lamang ay sapat na para ipagkanulo ko si President Bai? Anong tingin ninyo sa akin, hamak? Halika na. Gawin mo ang gusto mo sa akin, aray. Matapang ka pala eh. Ay mahal. Ngayon, sibilisado na tayo. Huwag tayong laging gumagamit ng dahas. Kailangan makipag-usap ng maayos. Gamitan natin ng emosyon para ma-convert siya. Huwag kang mag-alala, may paraan ako para magsalita siya. Isang babae lang, may paraan para mapagsalita ako. Sino ang tinatakot mo? Sinasabi ko sa iyo, kung ano man ang gawin ninyo sa akin ngayon, hindi ko gagawin ang isang bagay na masama kay President Bai. Talaga? Ora, gusto mo akong bilhin gamit ang pera? Napakababa ng tingin mo, akala mo ako ay isang uri ng para sa maliit na halagang ito. Ay hindi na magpapahalaga sa prinsipyo. Ang card na ito ay may 10 milyon. Anong sinabi mo? Ang chairman ng Lin Chamber of Commerce, si Lin Lao magho-host, iimbitahan ng buong pamilya namin para kumain. Ipapakilala sa amin ang pinakamayaman sa Haicheng at mag-invest sa aming Bai Corporation. Totoo ba yan?
Totoo, bukas sa Haicheng Grand Hotel darating si Linlao at ang pinakamayaman. Ang galing! Ang galing! Ang Bai Corporation namin ay may pag-asa na hindi ako pinabayaan ng tadhana. Pumunta ka at sabihin mo kay Bai Lao bukas, nandyan kami ng eksakto sa oras. Si Presidente Bai. Sino mag-aakala na ang buy group natin ay napakaswerte na napansin pa tayo ng pinakamayamang tao at mag-invest pa sa atin? Baka sa Haicheng tayo na ang nangungunang mayamang grupo. Tama ka, asawa? Ngayong may proteksyon tayo ng pinakamayaman sa Haicheng, sino ang mga has na galitin ang pamilya Bai natin? Sumusunod ako sa inyo at nakikinabang din ako. Hindi ba gusto mong makipaghiwalay sa akin? Bakit nagbago ang isip mo ngayon? Ay asawa, paano ako makikipaghiwalay sa iyo? Ikaw ang pinakamamahal ko. Gagawin ko lahat para sa iyo. Handa akong magtrabaho na parang baka o kabayo. Mula ngayon, hindi na ako magsasabi tungkol sa paghihiwalay, ang sakit sa relasyon natin. Pagod ka na ba, asawa? Mamamasahin ko ang balikat mo, halika. Luyu, Gu Xiaoyu, bakit sila nandito? Ang ganda ng outfit na ito. Ay naku, ang lapit ng daan ng magkaaway. Ano ba naman dito pa tayo nagkita? Miss Bai, ikaw pala. Ilang araw tayong hindi nagkita. Mukhang maganda ang iyong kalagayan. May maganda bang nangyari sa mga nakaraang araw? Siyempre, napakalaking magandang balita. Pwede mo bang ibahagi sa amin? Ikaw, isang simpleng magsasaka. Bakit kita sasabihan? Ay, Miss Bai, huwag kang masyadong maramot. Sabihin mo man ikaw ay ang babae na tinanggihan ng asawa ko. Sa pagitan natin may kaunting relasyon tayo. Ikaw? Huwag mong akalaing hindi ko alam. Sinasadya mong galitin ako. Pero ngayon, hindi na ako makikipag-away sa isang probinsyana tulad mo. Yang kasama mong magsasaka, wala akong pakialam. Kasi sa High City, anong klaseng lalaki bang hindi ko makukuha? Ay, buti naman. Hindi na kailangan ng asawa ko na lagi kang iiwasan. Sa wakas, makakaranas kami ng mapayapang araw. Kayong dalawang magsasaka, bakit kayo nandito? Siyempre, mamimili ng damit. Dahil bukas, may importante kaming handaan na dadaluhan. Siyempre, dapat maganda ang damit namin. Bumili ng damit? Dito kayo bibili? Ito ang pinakamahal na tindahan ng damit sa High City. Isang taon kayong magsasaka, hindi sapat para sa isang butones. Hindi masasabi iyan. Ang pagsasaka namin, baka mas malaki pa ang kinikita kaysa sa buong buy group ninyo. Ay nako, anong sinasabi mo? Ihambing mo ba kami sa iyo? Halika, ipakita ko sa iyo ito. Ito ang VIP card ng tindahang ito. Tanging ang mga nakaspend ng 1,000,000 ang makakakuha ng Diamond Member Card. Ako ay isang senior member. May karapatan akong palayasin ang mga dukha na walang pambili na lumayas dito. Palayasin ako? Parang mahirap iyon. Tagapamahala. Miss, ano po ang kailangan ninyo? Tagapamahala, nakita mo ba? Ako ay senior member ninyo. Ngayon, 2 dukha ito na sumisira sa aking kasiyahan sa pamimili. Pakiusap, palayasin mo sila. Miss Bai, bakit hanggang ngayon parang bata ka pa rin? Sinabi ko na sa'yo, huwag mong isipin na ang mundo ay umiikot lang sa'yo. Na gusto mo, gagawin mo. Sinasabi niyo bang ipaalis ang dalawang ito? Oo nga, ito kasing tindahan nyo sa Haicheng, ang pinakamataas na tindahan ng damit. Paano ninyo pinapasok ang 2 madurong magsasaka? Nadumihan nila ang sahig. Ano nang gagawin? At naistorbo pa nila ang aliw ng asawa ko. Tama ba, Mrs.? Oo nga, palayasin mo na sila para sa akin. Kung hindi, hindi na ako babalik sa tindahan nyo. Sa oras na iyon, mawawala sa inyo ang milyon-milyon. Okay, naiintindihan ko na. Pasensya na, miss. Maari ba kayong lumabas? Anong sabi mo? Pinalalabas mo kami? Oo, pakilabas po. Hoy, sira ba ang ulo mo? Ay, ang misis ko ang pinakamataas na miyembro dito. Pinalalabas mo kami? Ikaw, tagapamahala ng benta? Gusto mo bang matanggal? Hindi sira ang utak niya. Natatakot siya. Natatakot? Hindi, takot ka rin ba sa kanya? Ano ba talaga siya? Lahat kayo takot sa kanya. Siguro, natatakot ka sa mga magsasaka na ito na gumawa ng gulo sa tindahan nyo. Makakaapekto sa reputasyon. Huwag kang mag-alala. Ako ang prinsesa ng Bai Group. Kung may mangyaring problema sa tindahang ito, ako ang bahala. Ngayon, palayasin mo na siya. Mukhang malas. Ay, hindi. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Maniniwala ka ba? Ipapatanggal kita sa amo mo. Tama na. Huwag niyo na siyang istorbohin.
Dahil ang butik na ito, ang lihim, na may-ari. Ay ako, Anong sinabi mo? Ikaw ang may-ari ng tindahang ito? bakit? Hindi ba ako mukhang may-ari? Ah, para nga. Oo, para na para. Uy, Gu Xiaoyu, hindi ko napansin. Ang witty mo pala. Kung ikaw ang may-ari ng tindahang ito, yung commercial street sa labas, ay akin. Ay, ang talino mo naman. Paano mo nalaman? Yung commercial street sa tapat, akin din. Haha. Ay teka, wag mo na akong pagtawanan. Kung magpapatuloy ka, mamamatay ako sa kakatawa. Miss, si pangkalahatang tagapamahalago, talaga pong may-ari ng tindahang ito. Yung commercial street sa labas, ay kay pangkalahatang tagapamahalago. Anong sinabi mo? Hala, ikaw na tindera. Niloko mo ako? Miss Bai, marami ka pang hindi alam, wala kang alala, isa-isa naming sasabihin sa iyo. Hindi ba kayo namimili ng gown? Ang tagal nyo? Ay tay, sila yung dalawang probinsyano na nang-api sa akin sa Gu Village. Bai Zong Yuan. Luyu Hoy, ilang taon na tayong hindi nagkikita. Naalala mo ba? Nung bata ka pa, niyakap kita? Siyempre naalala ko, Tito Bai. Secretary Chen, hindi naman maayos ang dalawang ito? Ano ba talaga ang ginagawa niya? Ha ha ha, Luyu yung anak ko, sadyang sumpungin. Nako, para sa akin, wag mo na siyang pansinin. Pero kayong dalawang taga-probinsya, pumunta sa mamahaling lugar na ito para bumili ng damit ay hindi talaga bagay. Itong perang ito ay parang tulong ko para sa asawa mo bumili ng magandang damit para hindi siya maging parang probinsyana. Bai, ano ang ibig sabihin nito? Ang perang ito, sapat na ito para sa inyo, mga taga-probinsya, para makabili ng magandang damit, di ba? Kung hindi sapat, magmakaawa kayo sa akin. Pwede ko kayong bigyan ng kaunti pa. Ikaw? Ay tatay, bakit ba ang pagiging generous mo sa kanila? Sabi ng tagapamahala, sabi si Gu Xiaoyu daw ang may-ari ng tindahang ito. Hindi siya nagkukulang sa pera. Ano? Siya ang nagbukas ng tindahang ito? Oh, Hahaha, Luyu Itong kasama mong taga-probinsya, di ba? May problema sa utak? Ay, sa tingin ko, dahil dati tayo ay isang pamilya, nakikita kitang naghihirap, hindi ko rin kayang tiisin. Ganito, sabihin mo sa akin ang mga hinaing mo, Tito. Pwede ko. Ipakilala sa iyo ang ibang asawa. Siguradong mas magaling pa ng 100 beses. Hahaha. Hindi ko na kailangan pang abalahin si President Bai. Napakabuti ng asawa ko. Hindi ko siya ipagpapalit kanino man. President Bai? Sa totoo lang, tama si Miss Bai. Kami, talagang hindi nagkukulang sa pera. Dahil sobrang generous ni President Bai, ang 1 piso na ito, tatanggapin namin. Pero payo ko sa iyo, huwag kang masyadong generous sa susunod. Dahil sa tingin ko, pagkatapos ng bukas, mas kakailanganin mo ang 1 piso na ito kaysa sa akin. Pagkatapos ng bukas, anong ibig sabihin ng sinabi mo? Wala, President Bai, nagsasabi lang ako. Huwag mong isipin, ngayon, ako at ang asawa ko ay pumunta para lang sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang sariling gawa, siya ring danasin. Ang utang ay dapat bayaran. Kayong lahat, mag-ikot-ikot lang. May pagkakataon pa kami. Paalam. Tara. Ang sariling gawa, siya ring danasin. Ang sinabi ng babaeng ito, ano ang ibig sabihin? Alam kaya niya na ako ang pumatay sa ama ni Luyu? Imposible. Paano niya malalaman? Yiran. Sigurado ka bang ang babaeng ito ay ang babaeng tagabayan ng Gu? oo, tatay, hindi ba siya sobrang nakakainis? Simula ngayon, sa bayan ng Gu, huwag ka nang pumunta. Ang babaeng ito, huwag mo nang guluhin. Nararamdaman ko, ang babaeng ito ay hindi pangkaraniwan. Simula ngayon, huwag ka nang magdala ng gulo sa iyong sarili. Alam ko na, tatay. Bukas, pagtapos ang ating pamilya ay makikipag-ugnayan sa pinakamayaman makarelasyon na wala akong pakialam sa 2 probinsyanong ito na kakababa ng aking pagkatao. Mabuti. Alam mo pa nga iyan? Hmm? Kapag nakita na natin ang pinakamayaman bukas, ang pamilya Bai natin ay talagang aangat na, ha. Ay, tatay, kakatingin ko lang ng isang suit. Talagang bagay sa'yo, tara samahan kita para subukan. Si, haha. Tatay, ano sa tingin mo? Ang babaeng pinakamayaman sa Haicheng, ano ang itsura? Hindi ba siya sobrang elegante? Sobrang ganda. Hemp. Siyempre naman, siya ang ating malaking tao sa Haicheng. Ang kanyang elegance natural na hindi kayang tapatan ng ordinaryong tao, kayong mga babae. Kapag nakita na ninyo ang pinakamayaman, makipagkaibigan kayo ng maayos. Naiintindihan ba? Huwag kang mag-alala, tatay. Ang ganitong socializing espesyalista ako dito.
Mr. Bai, Miss Bai. Ang salo-salo ay magsisimula pa lang sa isang oras. Magsisimula pa lang, napakaaga naman ng dating ninyo. Gu, Xiaoyu, Lu, Yu, anong ginagawa ninyong dalawa dito? Parang multo kayo na hindi nawawala, di ba? Sinabi na ng tatay ko na hayaan na kayo. Bakit pa kayo nakikialam sa amin? Ay mag-ingat sa ugali. Itong si Miss Gu. Alam kong hindi ka pang karaniwang tao. Ang anak kong babae ay bata pa at hindi marunong. Talagang nasaktan ka niya. Pero huwag kayong mag-alala. Pag uwi ko, tiyak na tuturuan ko siya ng mabuti. Sisiguraduhin kong hindi na siya magkakagulo sa labas. Sapat na ba iyon? Ay, huwag na kayong makikialam sa amin. Okay? Mr. Bai, sa tingin ko po, nagkakamali kayo. Hindi namin kayo hinahabol ngayong araw. Pumunta rin kami para sa salo-salo. Isang grupo ng mga probinsyano pupunta rin sa hapunan. Akala nila sila ay importante. Huwag isipin na hindi ko alam. Kayo, mga magsasaka, ano ang iniisip ninyo? Hindi ba gusto ninyong kumita mula sa pamilya Bai? Sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong subukan. Yiran, tumahimik ka. Miss Gu, ang pamilya Bai ay malaki at mayaman. Talagang hindi namin kailangan ng pera mo. Ganito, pagkatapos ngayong araw. Kung ano ang gusto ninyo, ibibigay ko. Sapat na ba iyon? Haha. Tatay, bakit mo sila sinusunod? Natatakot ba ang pamilya Bai sa dalawang magsasaka? Huwag mong kalimutan kung bakit tayo pumunta dito. Kung makita ng bilyonaryo na ang dalawang basurang magsasaka ay gumagawa ng gulo sa akin, magdadagdag lang iyon ng problema sa kanya. Paano kung masira ang ating partnership? Tapos na tayo. Miss Gu, kumusta? Ang mga kondisyon na inaalok ko, satisfied ba kayo? Kung satisfied kayo, mawala na kayo sa harapan ko ngayon din. President Pai, sinabi ko sa'yo, huwag maging masyadong generous. Kung hindi, pagkatapos ng araw na ito, kapag bumagsak ang buy group, wala ka ng kahit piso. Bumagsak? Anong bumagsak? Hindi pa alam ni Miss Bai? Ang buy group ng tatay mo ay malapit ng bumagsak. Imposible. Ang Bai Enterprise ay isang kilalang kumpanya sa Haicheng. Paano iyon babagsak? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang tatay mo. Tay, anong ibig sabihin ng bumagsak na sinabi niya? Niloloko niya lang ako, di ba? Imposibleng bumagsak ang pamilya Bai. Itong babae, paano niya nalaman? Anak, ang pamilya Bai ay nasa Haicheng ng napakaraming taon. Paano babagsak bigla? At saka, kung malapit na tayong bumagsak, ngayon, nakuha natin ang tulong ng bilyonaryo, hindi ba iyon magbabalik sa atin sa buhay? Huwag kang magpalinlang sa babaeng ito. Tama, Gu Xiaoyu? Kahit bumagsak ang Bai Group, ano naman, basta may partnership tayo sa bilyonaryo, hindi babagsak ang Bai. Sino ang nagsabing ang bilyonaryo ngayon ay tiyak na tutulong sa inyo? Gu Xiaoyu, tigilan mo ang pagpapalaki ng issue. Akala mo kung sino ka? Ano, kailangan mo pang pumayag sa gagawin ng bilyonaryo? Tama ka naman, dahil ako ang bilyonaryo ng Haicheng. Ako si Gu Xiaoyu, ang pinakamayaman sa Haicheng. Pasensya na sa inyong lahat, matagal ko kayong itinago. Ikaw? Pinakamayaman sa Haicheng? Haha, uy, Gu Xiaoyu, ang tapang mo na talaga. Sa mamahaling tindahan ng damit, nagpanggap kang tagapamahala. Ngayon naman, nagpapanggap kang pinakamayaman. Parang gusto mo nang mamatay, hindi ba? Hahaha, Yiran, kasalanan ni tatay. Akala ko dati ang babaeng ito may koneksyon. Pero ngayon, halatang halata na siya ay may sira sa utak. Hahaha. Ako ba ang pinakamayaman sa Haicheng? Kung ayaw ninyong maniwala, okay lang. Kapag dumating si Old Lin, malalaman ninyo. Kilala mo pa si Old Lin? Mukhang kayong dalawang probinsyano. Palihim ay nag-research tungkol sa amin, tungkol sa Bai Group. Huwag ninyong isipin na sa ganito, maari ninyo kaming takutin. Lu Yu, alam ko, galit ka pa rin sa akin dahil sa pag-trador ko sa pamilya Lu. May sama ka ng loob. Pero, iyon ay negosyo lang. Hindi ko naman kayo tinatanggihan. Ang pamilya Lu ninyo ay wala ng halaga. Ha ha ha. May problema nga ang operasyon ng Lu Group. Talaga, ang pagsasara ay nararapat. Pero ang mahalaga sa akin ay hindi lang iyon. Hindi iyon? Ano pa ba? Bakit mo isinasama ang babaeng taga-probinsya na ito? Paulit-ulit? Sinisira ang magandang bagay ng pamilya Bai? Akala ba ninyo, madali lang kaming apiin ng pamilya Bai? Haha, makinig kayo sa akin. Kapag dumating na ang pinakamayaman, wala sa inyo ang makakatakas. Ngayong pagkakataon, hindi na ako magiging mabait. Tama po, tatay. Kapag dumating na sina Lolo Lin at ang pinakamayaman, dapat nating turuan sila ng leksyon. Ang mga probinsyanong ito, kung hindi sila disiplinahin, baka sa hinaharap, sa ulo ng pamilya Bai, magsasaya sila. Hahaha. Ay. Lolo Lin, dumating na kayo sa wakas.
Maaga kang dumating, Ginoong Bay. Ang bank tank ito, magsisimula pa lang sa 1 oras. Hahaha. Akala ko dapat maaga para hindi maghintay ang pinakamayaman. Tama ang sinabi ni Ginoong Bay. Dumating siya ng mas maaga kaysa sa atin. Lolo Len, ito ang dalawang walang hiya. Kanina ay nagpapanggap sila bilang pinakamayaman ng Haicheng. Papuntahin mo ang mga guwardiya at palayasin sila. Kung hindi, kapag nakita ng pinakamayaman, masama ang magiging epekto. Nagpapanggap na pinakamayaman. Ginoong Bay, bakit parang hindi ko maintindihan? Ang sinasabi mo, Ginoong Go, ang pinakamayaman ng Haicheng. Ano? Ito. Kanina ko pa ipinaliwanag ng maraming beses. Ako ang pinakamayaman ng Haicheng. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ay hindi sila naniniwala. At sinabi pa nila na ikaw ang magpapaalis sa akin. Oo. Naglakas loob ka na galitin. Si Ginoong Go, sa tingin ko ay, gusto mo nang mamatay, di ba? Ito. Si Gu Xiaoyu na ito? Talaga bang pinakamayaman ng Haicheng? Siyempre totoo, hindi mo ba pinaniniwalaan? Ang sinasabi ko, Si Gu Xiaoyu, ang pinakamayaman ng Haicheng. Imposible! Hindi maaari. Imposible. Ginoong Bay? Naalala mo pa ito, di ba? Sinabi ko na pagkatapos ngayon, mas kailangan mo ito kaysa sa akin. Oh, Linlao. Sa totoo lang, gusto ko pa sana bigyan siya ng isang pagkakataon tulungan siya. Ngunit, hindi ko inaasahan ang tulong ni Amo Bay sa akin ay walang kahit anong pasasalamat. Kung gayon, kanselahin na lang ang partnership. sige, Amo Go. Oy! 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 Amo Gu, pakiusap ko sa'yo. Iligtas mo ang Bai Corporation namin. Kasalanan ko. Hindi ko nakilala ang halaga mo. Amo Gu, kung wala ang iyong puhunan, ang Bai Corporation namin talagang mababang karote na. Amo Gu, pakiusap, iligtas mo kami. Tatay, ang bay namin talaga bang mababang karote na? Oo, nangyari na nga. Pumasok ako sa inyong pamilya Bay bilang asawa. Naging alipin ako para sa inyo. Ang tanging layunin ay magkaroon ng pagkakataon na makuha ang bahagi ng inyong ari-arian. Ngayon, kayo pala talaga ay nabangkarote. Sa loob ng maraming taon, naging tagapag-alaga lang ako sa inyo nang walang bayad. Mahal, ang pamilya ho ninyo sa Haicheng ay may impluensya rin. Sana, dahil sa ating matagal na tayong mag-asawa, tulungan mo kami. Ang utang namin sa inyo ay babayaran namin sigurado. May kapal ka pa ng mukha humingi sa akin? Ikaw? Bayiran, ako, naging alipin ako para sa iyo sa loob ng maraming taon. Ngayon, tapos na ang pasensya ko. Sinasabi ko sa iyo, makikipaghiwalay ako sa iyo. Ngayon, kaagad-agad, ang inyong pamilya Bay at ako ay wala ng koneksyon mula ngayon. Mahal, pakiusap. Ikaw na lang ang meron ako ngayon. Iligtas mo kami, pakiusap. Iligtas ka? Wala kang kwenta. Matagal ko nang pinipigilan ang sarili ko. Ngayon, sa wakas, nakahinga na ako. Ang sarap talaga. Sinasabi ko sa iyo, lumayas ka, malayo-layo. Pwe! Bayiran? Ito ang iyong karma, hindi ka matutulungan. Tulad ng sinabi ko sa iyo sa kasal ko, ang sinabi ko sa iyo, kasalanan mo ito. Gu Xiaoyu, ano naman kung ikaw ang pinakamayaman? Ang pagiging mayaman ay hindi dahilan para tratuhing parang langgamang tao. Tapakan mo lang kung gusto mo. Hindi ba ako nakipag-agawan lang ng lalaki sa iyo? Kailangan mo ba akong tratuhin ng ganito? Ganito sa aming pamilya, Bay? Kung tungkol lang sa pag-ibig, nasaktan mo ako, tatalikuran na sana kita. Ngunit ngayon, ang inyong sinaktan ay ang asawa ko. Bai Zongyuan? Ang aking ama. Sa totoo lang, ikaw ba ang pumatay sa kanya? Paano mo nalaman? Tinanong kita kung Hindi ko pinatay ang iyong ama. Wala akong ginawa. Kung hindi ka naniniwala, maghanap ka ng kahit sino. Pwede mong imbestigahan. Hindi na kailangan ng ganoon kagulo. Ma'am Gu, ito ang lahat ng ebidensya na pinatay ni Bai Zhongyuan si Ji, Lu. May video at audio recording. Inayos ko na lahat. Ikaw, pinagkanulo mo ako? Haha. Anong pagkakanulo? Ito ang tinatawag na pagtanto sa pagkakamali at pagbabalik. Ma'am Gu, mayroon kang mga ebidensyang ito. Ipinapangako ko, ang matandang Bai Zhongyuan na ito, hindi na makakalabas sa habang buhay. Tatay, ang sinasabi nila, totoo ba? Ma'am Gu? Tama ka. Ang utang sa iba maaga o huli, kailangan bayaran. Tanggap ko na. Pero, pwede bang hilingin na patawarin ang aking anak na babae? Wala siyang alam sa aking mga ginagawa. Ang iyong anak na babae? May plano ako para sa kanya.
Kapitan, tingnan mo itong Miss Bai. Magaling siyang magtrabaho. May potensyal siyang maging magsasaka. Aba, masyado ka pa ring mabait. Na ipapasok lang itong Bai Zhongyuan sa loob at itong Bai Yiran, itong maliit na makulit na babae. Papatawarin mo na lang siya? Siya ay isang spoiled na binibini. Naniniwala ako na sa ating barangay, magbabago siya ng husto. Ngayong wala na ang Bai Group, ang Lu Group ni Luyu sa tulong ni Jilin. Ngayon ang pinakamalaking negosyo sa Haicheng, ang nangungunang, marangyang negosyo. Pero sobrang busy siya. Ilang buwan nang hindi umuwi. Xiaoyu, sulit ba ang ginagawa mo? Siya ang asawa ko, at siya ang namamahala sa Lu Group. Hindi ako pwedeng maging makasarili at itali siya sa akin. Hanggat siya ay nasa tabi ko at tunay na masaya, kahit anong gawin ko ay sulit. Mahal, Mahal, bakit ka umuwi? bumalik para magsaka. Paano mawawala ako sa pag-aani ngayon? Lu Danyo? Ang Lu Group mo, ano na? Ibinigay ko na ang Lu Group kay Jilin. Siya na ang mamamahala mula ngayon. Tingnan mo ito. Ito ang binili ko lang sa palengke. Mukhang maganda, di ba? Oo. Talagang hindi ka nababalik? At magsasaka ka kasama ko habang buhay? Anong masama sa pagiging magsasaka? Napansin ko, hindi talaga ako bagay maging boss. Bagay lang ako sa pagsasaka. At saka, ang kasama ang asawa iyon ang tunay na tahanan. Bakit hindi ka na natatakot sa manok? Sanay na ako dati pa. At ngayon, nararamdaman ko na sobrang cute. Ay marunong na rin akong magmaneho ng traktor. Kakagaling ko lang mula sa pasukan ng baryo. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo, isakay kita. Subukan. Salamat.